Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhyiddin L. Pulalon, reporting the State and Economic Development, Group 10. The State and Economic Development. The state refers to the government and its administrative institutions. Its role in economic development involves targeted intervention through policies, regulation, infrastructure, building, and public investments designed to transform a society from having limited resources and choices to one with higher per capita wealth, human capital, and improved standards of living. Ang state ay isang gobyerno o isang tagapamahala ng isang institusyon. Ang role nito ay upang mapanatili ang economic development or upang ang development ay isang bansa ay matay sa mga palisiyan nito, mga regulasyon, sa mga infrastructure o mga building at mga public investment para sa isang society na may limited na resources lamang, at upang ang gobyerno na ito o ang state ay maging mataas o sila ang maging dahilan upang tumaas ang kapital ng isang bansa o ang mga kapital ng isang tao at ma-improve ang pamumuhay ng kanilang nasasakupan. Dahil dito, may tinatawag tayong the rise and demise of development economics. Development economics emerged post-World War II as a specialized subfield to address poverty in newly decolonized nations, but it failed in the 1980s as its top-down models failed. Dahil sa pagkatapos ng post-World War II ay na-address ang pag-develop ng mga economic ng mga newly decolonized o mga bansang naging independent o naalis sa pagka-colonize ng isang bansa. Dahil dito, ang development ng economics ay umusbong o pinausbong ang ekonomiya ng mga bansang na-decolonize. Ngunit ito ay naging bumaba noong 1980s, the rise 1940s to 1960s. Born from trauma of the Great Depression and World War II, pioneers like Arthur Lewis and Albert O. Hirschman argued that the assumption of Western industrialized economies did not apply to developing nation. Okay. Sa pag-usbong ng mga nation na decolonized, from the trauma na kanilang naranasan during the World War II, sinabi ni Arthur Lewis and Albert Hirschman na ang pag-assumption sa westernized industrial economies ay hindi na-apply sa isang developing nation. Kaya masasabing hindi rin naging tagumpay o hindi rin umusbong ang ekonomiya ng mga bansang galing sa isang decolonized, state-led industrialization. Economics believe that the market failures required massive government-led capital investment or the big push and balanced growth theories to escape poverty traps. Dito naman sinasabi ang mga economists ay naniniwala na ang failure ng isang market ay nangangailangan ng tulong ng isang gobyerno sa pag-invest ng kapital, o ang gobyerno ang magbibigay kapital upang tumaas ang ekonomiya ng isang bansa, lalo na kung ito ay galing pa sa isang decolonized na bansa at naiwasan ang makatakas sa kahirapan. Number 2 is structuralism. The focus was heavily placed on shifting agrarian economics into urban industrial powerhouses, often ignoring micro-level behavior.
Dito naman sa structuralism, binibigyan niyang halaga ang industrial powerhouses mula sa agrarian economics. Ibig sabihin, sinishift ni structuralism ang agrarian economics into urban industrial powerhouses na makakatulong ito upang mapalagi o medyo mapalagi ang behavior ng structure o mga struktura ng isang nation para lumakas ang kanilang ekonomiya mula sa agrarian economics into urban industrial economy. The crisis and demise, 1970s to 1980s. By the late 1960s and 1970s, the failed top-down models faced severe setbacks, leading to its eventual decline in 1980s. Sinasabi dito na mga crisis and demise noong 1960s and 1970s ay nabigo at bumaba ang model na ito. Macroeconomic failures. Many state-led industrialization projects led to unsustainable debt, rampant inflation, and inefficient bureaucracies. Maraming mga state na pumunta sa industrialization project, ngunit naging unsustainable debt pa rin ito. Kumbaga nalubog pa rin ang mga state na ito na nag-industrialization. Rampant inflation, lumawak ang inflation sa kanilang bansa. At inefficient ng bureaucracies, hindi na naging sapat ang economy ng isang bansa, kaya ito ay naging failure or di kaya ang mga microeconomic na mga malaking economy is naging sanhi ng failure. Dahil din dito sa crisis and demise, the rise of new classical counter-revolution, the mainstream economic community argued that the self-field focus on structuralism was fundamentally flawed. Ibig sabihin nito, dahil sa nangyaring crisis and demise noong taon na ito, 1970s to 1980s, dahil dito, maraming community or ang state mismo na naka-focus only to structuralism, na ito ay kanilang panimula, ngunit sapagkat ang kanilang layunin na iyon na sana ay mapalakas o mapalawak ang ekonomiya ng isang bansa, ay nagkaroon ng kapintasan dahil sa natamong krisis o demise ng isang nation. Because of this, nagkaroon ng krisis o demise mula sa papaangat pa lang ng isang nation at sa kanilang paglubog o sa kanila ring pagbaba. Ang kanilang napagtuunan pansin ang structuralism at nakalimutan or inipawalang bahala nila ang agrarian economics. That's all my report. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.